Okay, let's isa-isayin natin. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditures in the 260 billion is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng husto. We are taking care of many more conditions, many more. We have more dialysis treatments. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas na pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth ang bayaran niya. And the reason why is that the reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth. Hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan nun. So that's the simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayan. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magkiklaim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy ka na that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin.